Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa? Tungkol sa pananamit, isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin. Hindi ba't higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ibon? Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa dami ng ating mga iniintindi araw-araw, ang trabaho, bayarin, pagkain, kinabukasan, parang likas lang sa tao ang mag-alala. Minsan kahit wala pa ang problema, nag-aalala na tayo. Ang pag-alala ay tila naging normal. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, hayagang sinasabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Hindi dahil hindi importante ang ating mga pangangailangan, kundi dahil may Diyos tayong mapagkalinga. Sabi ng ating Panginoong Jesus, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Maraming beses sa buhay natin, gusto nating pagsabayin ang Diyos at ang ating mga sariling layunin. Gusto nating sumunod pero ayon sa ating sariling kagustuhan. Gusto nating paglingkuran siya pero ayaw nating bitiwan ang ating seguridad. Kapag ang puso natin ay hati, lagi tayong mapapagod. Hindi tayo makalalaya. At sabi ni Jesus, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, ngunit tingnan ninyo, pinapakain sila ng inyong Ama. Ano ang gustong sabihin ng ating Panginoon? Hindi ito paanyaya na maging tamad. Ito ay paanyaya na magtiwala. Kung ang ibon na walang plano ay pinapakain ng Diyos, kung ang bulaklak na hindi nagtatahi ng damit ay binibihisa ng kariktan, gaano pa kaya tayo na mga anak niya? Sabi ni Jesus, sino sa inyo
ang sa pag-aalala ay makakadagdag ng kahit isang oras sa kanyang buhay. Napakatotoo nito. Sa halip na masolusyonan, lalo tayong nanghihina. Sa halip na magtiwala, lalo tayong nalulunod sa takot. Ang isip natin ay nasa bukas na hindi pa naman dumarating. Kaya hindi natin maranasan ang grasya ng ngayon. Ang pag-alala ay magnanakaw ng kapayapaan. At minsan magnanakaw din ito ng pananampalataya. Ang sentro ng Ebanghelyo ay ito: unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang sekreto ng buhay na malaya. Kapag ang Diyos ang una, ang lahat ay nagkakaroon ng lugar. Hindi ibig sabihin ito na wala ng problema. Pero ang puso ay panatag dahil may tiwala na kahit sa gitna ng unos, may Diyos na kumakalinga. Pag nilayan po natin, ano ba yung pinagmumulan ng ating mga alalahanin? Mga kapatid, lahat tayo may pinagdaraan ng mga pagsubok, kahit ako. Minsan kulang ang kita, minsan may sakit sa pamilya, minsan hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Pero sa harap ng lahat ng ito, ang tanong ni Jesus ay malinaw. Bakit kayo nababalisa? Hindi ba't higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ibon? Ang tunay na kalayaan ay hindi mula sa kayamanan, kundi mula sa pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Pag nilayan natin, ano ba yung bumabagabag sa ating puso ngayon? Tayo ba ay lubos na nagtitiwala sa Diyos? O tayo ay nakakulong sa sarili nating pag-aalala at pagkontrol sa lahat ng bagay? Handa ba tayong unahin ang Diyos at magtiwala sa Kanyang pagkalinga? Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming pastol na hindi nagpapabaya. Nakikita mo ang bawat pangangailangan namin at alam mo ang mga bagay na bumabagabag sa aming kalooban. Turuan mo kaming magtiwala, hindi sa pera o sa plano, kundi sa iyo. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan at palitan mo ang aming pag-aalala ng pananampalataya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway Ikaw ang aming unahin at sa iyo kami humugot ng lakas at pag-asa. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa: sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa.
Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.